Po si Dr. Pangan ang namumuno po ng Manila Health Department, no? O ba na kapag ikaw magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online na schedule ka pa? Wow! Sosyal! Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, please click na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So nandito tayo guys sa ilalim ng tulay. Ilalim ng tulay, tabi ng tulay yan, no? Umagang umaga yan, sa Maynila, sa Binondo. Alright, so ang topic natin for today's video guys, usaping o aligasyong online registration para sa check-up. Yan. Mismong si Yorme ang bumatikos kung bakit ganun ang ginawa nitong si Mayora. Pero bago yan, siyempre guys, huwag natin kalimutang i-shout out ang lahat ng mga Iskonians na patuloy na sumusuporta po sa ating channel. Kaya sa lahat ng mga Iskonians forever, mabuhay po kayong lahat. At sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Alright? So, love, love, love. So, yun na nga guys, dahil nga matagal na usapin na to, na kung saan ay kailangan pa daw na mag-online na registration para makapagpa-check up ka. So, maraming bumatikos dito at maraming mga umalma. Kasi nga lalo na yung mga seniors na kung saan ay talagang nahihirapan sila. Dahil alam naman natin, hindi naman sila sanay sa cellphone. Dahil siyempre, nung unang panahon, wala namang cellphone. At alam ko, nangyari lang yung online na yan nung panahon ng pandemic. Pero matagal nang walang pandemic, nandyan pa rin. Kung kailan na tumakbo si Yorme, tsaka naman nila inalis lang, di ba? So nakita natin na hindi pinakikinggan ang taong bayan. At nagtataka ako dito kay Mayora at kanyang asawa, di ba? Mga doktor pa naman. Di ba, bakit hindi nila alam ang kalagayan ng mga mahihirap, lalo na yung mga senior citizen na kung saan ay palaging dinadapuan ng sakit dahil nga mahina na yung kanilang resistensya. Kaya dito guys, mismong si Yorme ang mag-e-explain, di ba? O magbabatikos bakit ganun ang nangyari, di ba? Kasi nga naman pahirapan di ba guys? Pahirapan. At talagang kung anong gusto nila, yun ang ginagawa nila. Kaya nga di ba binatikos itong si Fox Pangan dahil sinabi niya hindi raw totoo pero umalma ang taong bayan. So narito guys, yung kay Fox Pangan muna bago ko ibigay yung video mismo ni Yorme, right? Pasok Fox Pangan. Po si Dr. Pangan ang namumuno po ng Manila Health Department, no? Sino po rito ang pumupunta ng health center? Kayang konti. Bakit? Ba't di kayo pumupunta? Anyway, ito po yung unang issue. Unang issue. Sinasabi nila, hindi raw kayo tatanggapin pag hindi kayo naka-appointment. Di ba? Hindi po totoo yun. Totoo daw, Dr. Pangan. Okay. Sorry naman. O di sorry. Tawa ko kasi So guys, napanood nyo, di ba? Di ba? Nagsisinungaling pa sa harapan. Di ba? Sa mga tao nandun pa naman, di ba? Ano sabi niya? Ang unang issue, may online registration daw. Hindi totoo 'yan, di ba? Totoo 'yon, sabi ng mga tao, di ba? O, napahiya siya. At saka bakit niya sinabi 'yon? So guys, napanood nyo, di ba? Di ba? Nagsisinungaling pa sa harapan. Di ba? Sa mga tao nandun pa naman, di ba? Ano sabi niya? Ang unang issue, may online registration daw. Hindi totoo 'yan, di ba? Totoo 'yon, sabi ng mga tao, di ba? O, napahiya siya. At saka bakit niya sinabi 'yon harap-harapan nagsisinungaling, i-public servant sila. Di ba, guys? Kaya talagang hindi maganda ang kanilang ginawa dito sa online registration na to. So narito na guys si Yorme. Siya na mismo ang mag-i-explain sa inyo. Kaya
like, share, and subscribe po. Huwag kalimutan mag-comment guys, importante po yan na para sa suporta kay Yorme at ang simpatsya natin para may pakita sa taong bayan. Alright guys, so hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Maynila, God first. O ba na kapag ikaw magpapacheck up sa health center, kailangan naka-online na schedule ka pa? Wow! Sosyal! Ano, St. Luke's? Hindi, real talk, di ba? Pero mo, magpapacheck up lang ako. Kailangan ko pa magpa-schedule sa health center? O real talk ulit, real talk. I will give credit where it's due. Ngayon natin. Nung panahon ko, at hindi ko lang panahon, bibigyan natin yung kredito. Nung panahon ko, panahon ni Erap, panahon ni Lil, panahon ni Atienza, panahon ni Lopez, panahon ni Bagachin, panahon ni Villegas, panahon ni Lacson, lahat ng nagdaang mayor. Ang sistema ng health center, kapag pupunta ang tao, 1-2 sawa. Anytime na gustuin mong magpa-check up, ang una mong nasa isip, health center. Hindi mo kailangan magpa-schedule. Yun ang nakasanayan ng tao at yun ang magaang sa tao. Tama mali? Abay, akalain mo ngayon? Kailangan mo pa magpa-schedule? Tinanggal na daw. Totoo ba? Eh kasi may tatakbo na. Tinaasa na yung pensyon kasi may tatakbo na. 2 years, 6 months, walang nakinig sa tao. Nagtengang kawali ang gobyerno na ang tao nahihirapan magpa-schedule sa health center. Nagbingi-bingihan sila. Nagkali-kalinga pa nga kayo. Sinasabi niyo yan sa kalinga. Pero walang nakikinig na gobyerno. Tingnan ninyo. Nay, tay, lolo't lola. Diyan yung mahalata na ang leader hindi alam ang katatayuan ng kanyang nasasakupan. Tingnan nyo. Una, health center, online. Anong kailangan mo una? Cellphone. Libre ba cellphone? Toskas ka. Pangalawa, anong kailangan mo? Load. Libre ba load? Toskas ka. Ang pinakamalupit, pangatlo, hindi ka marunong mag-online. Nay, sample. Sa sample ko lang to ha. Hindi mangyayari sa ito. Ano pangalan niyo po? Dementia? Clemencia. Si Nanay Clement, nay, sample lang ha. Si Nanay Clemencia, hinahapo. Ano sabi sa apo niya? Apo, dali mo nga ako sa health center. Magpapacheck up ako, hinahapo ko. Ano sagot ng apo? Tumigil ka, Lola, wala kang online, ha? Ano nangyari kay Nanay Clemencia? Di ba it doesn't make sense? No, hindi ko mag-gets eh. Bakit kailangan mahirapan pa tao? O, mas pinakasimpleng example. Pinakasimple na to. Alam natin ang health center nasa komunidad. Tama mali? Striking distance. Within reach ng mga community members. Tama? Mamalas-malas mo. Ito bahay mo. Ito health center. Katabi ng bahay mo. Isang araw, para kang nagdodoble vista. Umiikot ang paningin mo. Feeling mo, high blood ka. So, anong gagawin mo? Ang problema, wala kang BP machine. Tama? Saan meron? Isang hakbang lang. Magpapa-BP ka lang. Pag hakbang mo, ay, sorry, wala pala akong online.
ano mangyayari? Kunin mo on. Inatake ka bigla. Imbis na naabatan ka. Uy, mataas ang dugo mo. O, ito ang losartan. Uminom ka kagad. Calcio block. O, takbo ka na sa ospital. Kasi delikado yan. Tama, mali? That's the very purpose of health center. Immediate care. It will not, hindi ka gagamutin ng health center. I-maintain ka ng health center. Check upin ka ng health center. Kapag ikay masamang sitwasyon, ang patadala ka ng health center sa ospital agad. Tama, mali? Ngayon, online pa. Asosyal nyo naman. Pangalawang pangarap na iuwi ninyo nang mabusog man lang kayo, puro pangarap dito. May awa Diyos, saka balik tayo. Ibabalik natin yung sistema ng health center na naiintindihan ng bawat tao sa ating lungsod.